Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang comedy film na, Midas Touch. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binatang torpe na nagngangalang Felix na nagtatrabaho bilang bagong public relations staff. Tuwing umaga, inaasikaso niya ang sarili bago pumasok sa trabaho. Nilapitan siya ng boss na si Ron nang makitang nakamasid siya sa isang ginang tapos ay kinutya siya dahil wala siyang alam tungkol sa pakikisalamuha sa mga babae. Inutusan ng boss ang kasamahan niyang si Jane upang tignan kung talaga bang walang kibo at torpe ang bagong empleyado nilang si Felix. Umalembong si Jane sa harapan ni Felix at sinubukan kung bibigay ito ngunit sadyang inosente at mahiyain ang kasama kaya nawalan siya ng gana at umalis. Ilang saglit pa, nilapitan siya ng kliyente nilang si Sarah upang magpatulong na dalhin ang mga gamit niya pauwi ng mansyon. Nahihiya siyang pumayag pero sumunod rin kaya sabay silang naglakad bitbit ang mga gamit ni Sarah na nakalagay sa kahon. Habang naglalakad sila sa isang public park, nakasalubong nila ang dalawang naka-magician costume na si Beyoteslov at sidekick nito. Pinopromote nila ang seminar na magtuturo sa mga babae sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa sarili. Samantala, narating na ni Sarah at Felix ang mansyon. Sa itaas, ipinakilala ni Sarah kay Felix ang mga babae na si Nevi, Elena at Sarita. Sinabihan ni Sarah ang mga girls na mag-practice ng kanta nila ngunit humirit ang isa na baka pwede silang sabayan ni Felix na pinaunlakan naman ng binata. Miyembro sila ng kulto na pinupuri ang tinatawag nilang tagapagligtas. Tapos ay inalok siya ni Sarah ng maiinom bago umakyat sa itaas upang puntahan ang asawa niyang si James Walker na kumakandidatong gobernador. Nandoon na rin ang mga kasamahan ni Felix upang mag-shoot ng video para sa kampanya. Habang nag-shoot nagkamali nang sinabi si James na isinisi niya kay Felix sa pagsasabing nayayamot siya sa mukha ng binata. Dahil dito, nasermonan ni Ron si Felix at minungkahi niya kay James na gawing impromptu na lang ang talumpati niya. Kinagabihan, nagsabi si Sarah sa asawa na sa tingin niya ay may gusto sa kanya si Ron. Sinagot siya ni James na obvious na mahumaling sa kanya ang mga lalaki dahil sa kagandahan niya. Nagparamdam si Sarah na nangangati siya ngunit sinabi ni James na pagod siya sa pangangampanya at gusto nang magpahinga. Lumipat ang eksena sa seminar ni Beyoteslov at ng sidekick nito. Tumawag sila ng volunteer at napili nila si Sarita. Gayunpaman, hindi nila nagawang maipakita sa audience na may magagandang babae na sabaw ang utak kaya tumawag muli si Beyoteslov ng ibang volunteer upang idiin ang gusto niyang puntuhin. Samantala, sa seminar ng kalalakihan, pinili ni Beyoteslov si Felix bilang isang volunteer. Inutusan niya si Felix na ligawan ang babaeng assistant na si Amalia. Sinubukan ni Felix na manligaw ngunit nabigo at pinagtawanan lang siya dahil wala pa siyang karanasan sa mga ganoong bagay. Dahil sa kahihiyan, nag-inom si Felix sa isang bar kung saan nasaksihan niya ang isang lalaki na napapaligiran ng magagandang babae. Sinabihan ng lalaki ang mga kasamang chicks na hindi niya nakaya at kailangan niyang magpahinga. Tapos ay naupo ito sa tabi ni Felix. Bilib na bilib si Felix sa lalaking nagngangalang Samyaza. Sinabi sa kanya nito na mayroon siyang sumpa kaya lubhang nahuhumaling sa kanya ang mga babae. Hindi inisip ni Felix na ito ay isang sumpa. Umamin si Samyaza na sa una ay naisip niyang isa itong pagpapala. Ngunit kalaunan ay napagod siya at hindi na niya makontrol ito kaya gusto na niyang isalin ang sumpa sa iba. Naging interesado si Felix na tanggapin ang kakayahan kahit pabinalaan siya ng lalaki ng permanente ito hanggang sa makakita siya ng taong pagpapasahan. Sinabihan siya ng lalaki na sumunod sa gagawin niyang ritual. Itinuro ni Samyaza ang isang ritual na sayaw tapos ay sinabi sa kanya na sabihin ang salitang, "Please give it to me." Para malaman kung umepekto ang paglipat, hinawakan ng lalaki ang waitress at nagalit ito. Ibig sabihin ay tagumpay na naipasa na kay Felix ang kakayahan. Masayang nagpaalam si Samyaza sa kanya. Ngunit naguguluhan si Felix dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang kakayahang naisalin sa kanya. Sinabi ng lalaki na malalaman niya rin ito kapag may nahawakan siyang chicks. Kinabukasan habang naglalakad si Felix sa parke, nabangga niya ang ilang babae na agad nagpakita ng pagkahumaling sa kanya. Maging ang babaeng vendor ay nakaramdam ng kakaibang pagnanasa nang ibinigay nito ang sukli sa kanya. Napagtanto ni Felix na gumana ang magic na ibinigay sa kanya ni Samyaza. Pagkatapos ay sinubukan niya ito sa lahat ng babaeng nadaanan niya. Kinuyog siya ng isang grupo ng mga babae na hinawakan niya. Tapos nito, umupo siya sa tabi ng isang babae at sinubukang hawakan ito nang may gloves ang kamay niya. Di tumugon ang babae ngunit nang tanggalin niya ang gloves sa kamay,
para itong hinete na agad na sumampa sa kabayo. Matapos niyang matabihan ang lahat ng babae na magustuhan niya, nagsawa na si Felix sa kanyang paulit-ulit na gawain. Gayunpaman, sa kanyang paglalakad, nadulas siya at di sinasadyang nahawakan siya ng babae kaya nahumaling ito na sinundan pa ng ibang nakakita dahilan upang lalo siyang manghina at magkapasa. Magtatakip silim na, hinabol siya ng 3 babae na walang kapaguran na gustong makipagbumbumpaw. Ngunit nakiusap si Felix na hindi niya nakaya at kailangan niya ng magpahinga. Kinabukasan sa opisina, pinaghinalaan ni Ron si Felix na mukhang nakaisa sa chicks. Binati siya nito sa kanyang pagbabago. Ilang saglit pa, pinuntahan si Felix ng 3 babae na diehard sa kanya. Lalong humanga sa kanya si Ron nang habulin siya ng mga ito. Isang araw, nakipagkita si Felix kay Professor Jones na dalubhasa sa mga ritual ng kulto upang malaman ang tungkol sa abilidad niya na nakakaapekto na sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ipinaliwanag ng propesor na ang ganoong klaseng sumpa ay nagsimula 5,000 taon na ang nakalipas sa bayan ng Sumerian nang ang isang binatang nagngangalang Uruk ay nabighani sa kagandahan ng isang babae. Ito ay si Ashanhara na hindi interesado sa kanya anumang panunuyo ang gawin niya. Determinado siyang makuha ang puso ng dalaga kaya lumapit siya sa kanyang spiritual advisor na si Saki. Itinuro nito sa kanya ang ritual upang mahumaling sa kanya ang mga babae. Naging matagumpay ang ritual. Bukod sa ibang babae, napaibig niya si Ashihara at nagkaroon sila ng 14 na supling. Bago namatay si Uruk sa atake sa puso, naisalin niya ang sumpa sa ibang lalaki kaya nanatiling umiiral ang ritual simula pa noon. Pag-alis ni Felix, di niya alam na narinig ni Ron ang mga pinag-usapan nila ni Professor Jones. Kinabukasan, nasaksihan ni Byotoslav at ng sidekick niya si Felix na hinahabol ng mga chicks. Naalala nila si Felix na isang binata sa seminar na walang karanasan sa babae. Samantala sa opisina, nilapitan siya ni Jane upang asarin. Ngunit sa pagkakataong ito, napaungol siya ng hawakan ni Felix ang binti niya. Natauhan ito at nagsabing pinatatawag siya ng boss. Sa opisina ni Ron, sinabi niya kay Felix ang posibilidad na ma-promote siya dahil sa taglay niyang talento. Hinikayat niya si Felix na magtulungan sila dahil pag pinagsama ang talento niya at ideya ng boss, malayo ang mararating nila. May pinapagawa ang boss sa kanya na hindi niya maintindihan. Pinahiga siya nito sa loob ng sofa tapos ay nilusot ang kamay sa isang butas na agad nilak ni Ron. Binalaan siya ng boss na manahimik kung ayaw niyang matanggal sa trabaho. Ilang saglit pa ay dumating si Sarah na may appointment sa kanya. Pinapwesto niya ang kliyente sa sofa katabi ng kamay ni Felix. Hindi na malaya ni Sarah na nahawakan niya ang kamay ni Felix kaya nag-init ito. Inakala niyang naaakit siya kay Ron kaya hinayaan niya itong tanggalin ang salong guhit niya at suriin kung gaano katibay ang sofa ng opisina nila. Samantala, nag-viral ang video ni Felix kung saan maraming babae ang nahuhumaling sa kanya dahil sa kanyang kakayahan. Nakita rin sa balita sa TV na maraming babae ang naghahabol sa kanya. Nakilala siya ni James na kasama si Jane sa opisina niya. Sinabi ni Jane kay James na may kakaibang abilidad si Felix na pag hinawakan sila ay siguradong may maglalawa. Nanonood din ng balita si Sarah kasama ng 3 babae at pinag-uusapan nila kung anong klaseng kakayahan ang taglay ni Felix. Habang nanonood si Ron sa kwarto niya, nanghihinayang siya sa talent ni Felix at nagsabing siya ang nararapat na magtaglay nito. Samantalang si Byotoslav naman ay nagsabing dudukutin niya si Felix at pipigain ito hanggang sa mapasakamay niya ang abilidad ng binata. Kinagabihan, nagpunta si Felix sa isang bar at sinubukang makipag-usap sa mga desperadong lalaki na maaaring gustong magkaroon ng kakayahan sa mga chicks. Gayunpaman, walang naniniwala sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, nagbalat kayo si Byotoslav at ang kanyang sidekick para manmanen si Felix at alamin ang sikreto niya. Samantala, nakipagkita si James kay Ron upang itanong kung paano niya makukuha ang kakayahan ni Felix upang magamit niya ito at makuha ang boto ng mga babae sa eleksyon. Itinuro ni Ron ang nalaman niyang parang TikTok dance kay James. Pagdating ni Felix humarap si James sa kanya at ginawa ang ritual na tinuro ni Ron. Tapos ay sinubukan niyang hawiin ang buhok ng babaeng nakapula. Ngunit nakatikim lang siya ng sample dito. Kinumbinsi ni Ron si Felix na ilipat niya ang kakayahan sa kliyente nilang si James upang ma-promote siya at makuha nila ang gusto nila kapag nanalo ito sa eleksyon. Naguguluhan si Felix sa sitwasyon kaya nakipagkita siya kay Professor Jones upang humingi ng payo.
Sinabi niya sa professor na may mga tao na planong abusuhin ang kakayahan kapag nalipat sa kanila ito. At sa pagkakaalam niya ay nararapat lang itong isalin sa taong may dalisay na puso. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng professor na ang pagpasa ng kakayahan sa isang taong may dalisay na puso ay nagdadala lamang ng kahirapan sa may dala, tulad ng naranasan niya at ni Samyaza. Iminungkahi niya kay Felix na isalin ito sa isang taong may masamang hangarin dahil kabaligtaran ang magiging epekto nito. Imbis na maakit ang kababaihan, sila ay makakaramdam ng labis na galit sa taong may dala nito. Pauwi na si Felix, dinukot siya ni Beoteslav at sidekick nito. Nagising siya sa isang pagpupulong ng kulto kasama sina Sara at Beoteslav na leader ng kulto. Na-curious si Sara kung anong kakayahan mayroon si Felix. Hiniling ni Sara na tabihan si Felix sa bathtub para malaman kung totoo ang balita. Sukdulan ang sensasyon na naramdaman ni Sara at nahimatay. Hiniling ni Beoteslav kay Felix na isalin ang kakayahan sa kanya, ngunit nang gagawin na nila ang ritual, dumating si Ron at pinigilan sila. Sinabi ni Ron na may usapan na sila ni James na sa kanya mapupunta ang kakayahan ni Felix. Kinumbinsi ni Ron si Beoteslav na makukuha nila ang gusto nila kapag napunta kay James ang kakayahan at manalo itong gobernador. Ngunit iginiit ni Beoteslav na sa kanya lang dapat masalin ang abilidad. Determinado si Beoteslav na makuha ang kakayahan kaya sinaksak niya si Ron. Ilang saglit pa ay dumating si James at nilabanan si Beoteslav upang mapasa kanya ang kakayahan. Gayunpaman, tumulong si Elena at sidekick na labanan si James kaya natalo ito. Sa kalaunan ay naisagawa nila ang ritual. Matagumpay na naipasa ni Felix ang kanyang kakayahan kay Beoteslav at nakalaya na siya sa kanyang paghihirap mula sa walang katapusang paghahabol ng mga kababaihan. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsagawa ng seminar si Beoteslav. Hinawakan niya ang mga babae sa pag-asang maaakit sila sa kanya. Gayunpaman, kabaligtaran ang nangyari. Lahat sila ay nakaramdam ng sobrang galit. Para silang mga zombie na nilapa ang leader ng kulto na si Beoteslav.